Lusot na sa Senate Committee on Electoral Reforms ang Anti-Political Dynasty Bill na saklaw ang hanggang second degree of consanguinity at affinity. 12 senator or senador ang pumirma dito. May umaarangkadang balita si PRTV News correspondent Angela Babad. Matapos ang ilang committee hearing at public discussions, lusot na sa Senate Committee on Electoral Reforms ang Anti-Political Dynasty Bill. Nakakuha ito ng 12 pirma mula sa mga senador na sina Erwin Tulfo, JV Ejercito, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Robin Padilla, Amy Marcos, Juan Miguel Zubiri, Bam Aquino IV at Lito Lapid. Ito ay kahit na ang ilan sa kanila, kagaya ni na Senators Tulfo, Marcos, Aquino, Ejercito, Gatchalian, Zubiri at Legarda ay may mga kaanak rin sa politika. The bill is not an assault on political families and those who belong in them. What it does is prevent simultaneous concentration of power within the same family in the same sphere of governance. Sa ilalim ng panukala, bawal ang sabay na pagtakbo ng mga kandidatong magkamag-anak hanggang sa second degree ng consanguinity at affinity. Kasama rito ang magulang, kapatid, asawa o kinakasama, pati ang anak, legal man o ampon. Hindi maaaring tumakbo ng sabay ang magkamag-anak sa parehong national o local level, pero pwede ito kung magkahiwalay na antas. Hindi na rin maaaring manominate sa party list kung may kaanak ng tumatakbo sa national o local level. Bawal na rin ang succession o ang simpleng pagmamana ng naiwang posisyon. Kung sakaling may magkamag-anak na tatakbo at hindi magkasundo kung sino ang aatras, ang Commission on Elections ang magsasagawa ng draw lots. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, mangangailangan pa ng katumbas na panukala mula sa House of Representatives para lubos itong maisabatas. Kung maipapasa, target itong ipatupad sa 2028 elections. Hindi po pwedeng sabihin na mabait naman si governor. Wala naman dungis si mayor. Democracy does not depend on personal virtue alone. It depends also on institutional safeguards. We want those institutional safeguards. Democracy survives not because power is comfortable, but because power is accountable. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.